depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Pinakamalakas na impact na kailangan mong gawin ngayon mismo in order for you to get your ex back, or kahit hindi mo man siya ibalik, at least man lang magsisi siya, malito siya at maguluhan siya sa desisyon niya. Isa kasi sa pinakamasarap na feeling after ng breakup ay yung ex mo, maisip niya na mali siya, di ba? Yung ma-realize lang niya na mali siya, dun palang panalo ka na overall eh. So ituturo ko sa iyo itong certain instruction na to. Panoorin mo lang ang buong video, huwag mong i-skip, pambihira, mas maigi kung panoorin mo ng tuloy-tuloy, so you will learn a lot from it. Hindi mo makukuha to ng half-watch lang. Kailangan panoorin mo siya as much as possible kung kaya mo. Okay, kung pwede pa nga ulitin mo eh. Para lang sa tip natin kapag wala ka ng pakialam, doon na siya maguguluhan. Kasi kapag may pakialam, ganito yan usapang simplihan lang tayo, wag na nating laliman or pa-scientific pa tayo. Common sense lang. Habang may pakialam ka, magiging kampante yan. Kasi may pakialam ka nga eh. Habang affected ka, magiging kontrolado ka niya. Obviously, ganyan yung nangyayari. Pero kapag tinanggal mo yung pakiramdam na may pakika at yung affected ka sa mga pinagagagawa niya, doon siya nagsisimulang ma-shaken at magulo. So here's my core thesis. Emotional detachment disrupts control and it creates psychological instability on their side. Napakalaking tulong, kaya bakit kapag may pakialam ka, siya yung may control. Kasi una, kapag may pakika, nasasaktan ka, nagre-react ka, umaasa ka. Ibig sabihin, may hawak siyang emotional button sa'yo. Kumbaga, kailangan lang niyang i-press yung button na yan kasi alam niya masasaktan ka, magre-react ka, at aasa ka. Yun yung emotional leverage niya or advantage niya. Pangalawa, predictable behavior kasi yan. Kasi paano ka papansinin, paano ka i-ignore, paano ka babalik kung kontrolado niya yung buong dynamic. So, mahirap naman kung ganun. Pangatlo, this is what we call constant validation. Kapag may pakialam ka or habang may pakialam ka, merong atensyon na nakukuha siya mula sa'yo at binuboost mo yung ego niya. Like, pinapakain mo yung ego niya, pinapalakas mo yung pride niya, at mas nawawalan siya ng takot na mawala ka kasi nga alam niyang nandyan ka lang. So, here's the thing. Ano ba mangyayari kapag nawalan ka na ng pakialam? Alright, let's go. Unang-una sa lahat is what we call pattern collapse. Kapag hindi ka na reactive, hindi ka na affected, hindi ka na naghahabol, bigla niyang mapapansin na meron ng pattern collapse. Yung dati niyang nakasanayan, hindi na yun totoo ngayon. Hindi na yun yung nararanasan niya at hindi na yun yung dati niyang predicted na nangyayari at nagagawa. Pangalawa, ego disruption. Kasi kapag wala ka ng pake, masasaktan na yung ego niya at lalo na kung sanay siyang may epekto siya sa'yo. Biglang isang araw, wala na siyang epekto sa iyo, di ba? Pangatlo, uncertainty and confusion. Siyempre, mapapaisip yun kung may bago ka na ba, kung fully move on ka na ba, o wala ka na ba talagang halaga sa kanya. Doon nagsisimula yung kaguluhan sa kanya at mental chaos. So, this is a psychological chain reaction, no? Kapag wala kang pakialam, hindi ka nagiging predictable. Kapag hindi ka na nagiging predictable, hindi ka na niya makokontrol. Kapag hindi ka na niya nakokontrol, maguguluhan na siya. At kapag naguluhan na siya, here's the good news, mag-overthink na siya. At kapag nag-overthink siya, siya na ang hahanap ng validation at reaction mula sa'yo. Mapapalitan at mababaliktad ang sitwasyon, the table will favorably turn on your side. So, ang totoong walang pakialam, sa totoo lang, hindi lang yung pagpapanggap na okay ka lang at nagiging cold ka intentionally or passive-aggressive silence, no? Dapat guided ka ng genuine detachment, emotional stability, at focus ka pa rin sa sarili mong buhay. Critical warning ko to Huwag mong sabihin na wala kang paki sa kanya kung hindi ka nagse-self-improve. Dapat nagse-self-improve ka para patunayan mo sa sarili mo na wala ka talagang paki sa kanya. Kasi kung sinasabi mong wala ka ng pakialam pero nag-check ka pa rin na social media niya, umaasa ka pa rin sa messages niya, affected ka pa rin internally. So, fake lang yan. Hindi pa yan tunay if that's the case. Kaya, isa sa mga pinakamahalaga na dapat mong gawin is what we call power shift principle.
Hindi ka maghahabol, hindi ka magre-react at hindi ka magiging dependent. At siya ang mawawalan ng control at magugulo at higit sa lahat, manggugulo. So here's the deep truth. Hindi siya nagugulo dahil nawala ka. Nagugulo siya dahil wala ang epekto niya sa'yo. Ganito yan. Kapag hindi na naaapektuhan, obviously, gets na gets mo naman yung pinupunto ko eh. Isa lang naman yung nilalakaran eh. No? Hindi naman natin pinapahirapan yung mga manonood dito eh. Isa lang naman ang punto ko rito eh. Huwag kang maapektuhan. Kasi kapag hindi ka naapektuhan, siya yung maaapektuhan. Kasi makikita niya na parang wala lang sa'yo. Siyempre, mau-offend yan, di ba? Mararamdaman niya na parang ang layo mo na, hindi ka na niya abot, hindi ka na niya ma-reach. At doon siya magsisimulang maguluhan at malito kung bakit ganun yung nangyayari. Kasi ganito kasi yan, habang may pakialam ka, sigurado hawak ka niya. Pero kapag nawalan ka na ng pakialam or wala ka ng pakialam kahit ano pagawin niya, kahit mababae man lalaki pa siya or everything like that, wala ka ng pakialam. Kapag wala ka ng pakialam, hindi ka na natatakot sa mga threat niya at sa mga bullshit at mga toxic niya. And therefore, nawawala yung control niya. At sa sandaling hindi ka na niya kayang galawin emotionally, doon siya magsisimulang malito, maguluhan, at syempre mag-isip kung paano ka babalikan. Kasi here's the good thing about this one. Habang may pakialam ka, nagiging kampante siya. Habang affected ka, hawak ka niya. Pero pag nawalan ka na ng pakialam, doon na siya magre-react, doon na siya maghahabol, at doon ka na niya hindi kayang galawin. At doon papasok ang tanong sa isip niya na bakit parang okay ka lang kahit wala siya. Yan yung pinaka-importante natin dito. Kaya, kung gusto mong mawala ng pakialam sa kanya overall, ine-encourage ko na i-binge watch mo yung mga videos ko. Panoorin mo yung mga videos ko para na-encourage ka kahit paano, pampalakas ng loob, di ba? Pampatibay at pampatindi ng sikmura, pampalakas ng loob sa lahat ng bagay. And paki-like and subscribe na rin. Kahit yun lang, suporta lang. Kahit like nga lang, okay na ako. Kahit huwag na subscribe. Basta may like ka. Like mo lang yan. Parang malaking tulong na yan sa akin. Okay, so for one-on-one coaching, give us a message sa Philippine Dating Coach para magkaroon tayo ng kabuuan and overall understanding about this. And ayan yung page namin sa ilalim. So legit naman yan. Huwag kayong mag-alala. Matagal na yung page na yan. So PM nyo lang yun si Jerry. Thanks for watching.